Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Mia, nurse dito sa London. Maraming nagsasabi, masuwerte raw ako. May trabaho sa abroad, nakakaipon, nakakatulong kay Papa at kay John. Pero ang totoo, may sugat akong dala mula pagkabata. Sugat na iniwan mismo ni Mama. At ngayong nakaupo ako rito sa maliit kong kwarto, pagkatapos ng isang mahabang shift sa ospital, gusto kong ibahagi sa inyo kung paano nagsimula ang lahat. Grade school pa lang ako noon nang iniwan kami ni Mama. Maaga kaming gumising. Sa sala, nakapatong ang maleta niya. Kulay blue, may mga sticker ng eroplano. Nakita ko siyang nagliligpit ng mga damit habang kami ni John nakaupo sa gilid. Ramdam kong may mabigat sa dibdib ko, pero hindi ko alam paano sasabihin. Nang oras na para umalis, mahigpit akong kumapit sa kanya. Sabi ko, Mama, huwag kang umalis. Magiging mabait na kami, pero tumalikod siya. Ngumiti lang siya, hinalikan kami, at tuluyan ng lumakad papalayo. Yon ang huling pagyakap na nakuha ko. Hindi ko alam kung ilang taon kong hindi makalimutan ang amoy ng pabango niya noong araw na yon, o ang tunog ng maleta niyang hinihila papalayo. Para akong naiwang walang hangin, at doon nagsimula ang mga gabi kong puno ng iyak at tanong na walang sagot. Pag uwi ko mula sa school, lagi akong naghahanap ng boses niya. Tinitingnan ko ang kusina kung saan siya dati nagluluto, pero wala na. Kapag may parent-teacher meeting, si Papa ang laging pumupunta, nakasuot ng simpleng polo. Naririnig ko ang ibang nanay na nagtatanong, "Asan ang asawa mo?" At si Papa, nakangiti lang, pero bakas ang bigat sa mata niya. Sa gabi, si John naman ang kasama ko sa kama. Madalas siyang umiiyak, tinatawag si Mama. Wala akong magawa kundi yakapin siya at sabihing, "Andito si ate, huwag kang matakot." Pero alam kong hindi sapat ang mga salita ko. Si Papa, si Roberto, mabait siya. Tahimik. Lagi siyang nandoon. Naghahatid, nagsusundo, sinisiguro na may baon kami. Pero kahit anong sipag niya, hindi niya alam paano takpan ang butas na iniwan ni Mama. Lagi kaming may kulang sa hapagkainan, sa mga gabi sa sala, at sa mga kwento na hindi ko na masabi dahil alam kong wala nang sasagot. Ang katahimikan niya, parang pader, na hindi ko malampasan. Hindi niya kami pinagsasabihan, hindi rin siya nagagalit, pero ramdam mo ang bigat sa dibdib niya. Sa lugar namin, mabilis kumalat ang balita. Ay, sila yung iniwan ng nanay. Parang marka na nakadikit sa noo namin. Kahit anong gawin ko sa school, kahit maging honor student ako, kahit sumali ako sa lahat ng activity, laging may kasunod na salita. Pero iniwan sila ng nanay nila. Hindi nila alam, bawat salita nila parang karayom sa dibdib ko. Isang beses, habang naglalakad ako pa uwi, narinig ko ang dalawang matanda na nag-uusap. Sayang yung bata, matalino pa naman. Pero lumaki ng walang nanay, iba pa rin yon. Para bang may hatol agad sa kinabukasan ko. Hindi dahil sa kakayahan ko, kundi dahil sa desisyon ni Mama. Bilang panganay, ako ang naging sandalan ni John. Ako ang nagluto, nag-asikaso ng assignments. Ako ang nagpakalakas kahit gusto ko na ring umiyak. Natuto akong itago ang luha, kasi kapag nakita ni Papa na umiiyak ako, lalo siyang malulungkot. Natuto akong ngumiti kahit sumasakit ang loob ko. At doon ko rin natutunan na minsan, ang pagiging matatag ay hindi dahil malakas ka, kundi dahil wala kang choice. Kaya pinangako ko sa sarili ko, tatanda akong may dangal, magtatagumpay kahit wala siya. Hindi ako mananatiling biktima ng iniwan. Hindi ako papayag na ang pagkakakilanlan ko ay laging nakasabit sa anak ng iniwang pamilya. Pinili ko ang nursing, hindi lang dahil ito ang praktikal na kurso, kundi dahil gusto kong gamutin ang sugat ng iba. Sugat na minsan ay masakit pa kaysa sugat na nakikita ng mata. Sa totoo lang, hindi madali.
Ang hirap ng kurso, ang dami ng duty, ang stress at sobrang kapaguran. Pero bawat pagkakataong gusto kong sumuko, naaalala ko si John. Naalala ko kung paano niya sinasabi sa akin, "Ate, balang araw, gaganda rin ang buhay natin." Kaya ako lumaban, kaya ako nagpatuloy. Ngayon, nurse na ako dito sa London. Nakatira sa maliit na flat, nagbabayad ng renta, nagpapadala ng pera kay Papa at kay John. Sabi ng iba, masaya raw ang buhay ko. Pero sa bawat gabi na mag-isa akong umuuwi mula sa ospital, minsan nararamdaman ko pa rin ang bakas ng iniwan. Hindi nawawala. Minsan naiisip ko, paano kaya kung hindi umalis si Mama? Baka buo ang pamilya namin, baka mas magaan ang buhay. Pero kasabay ng tanong, naaalala ko rin kung paano ko natutunang maging matibay. At doon ko nare-realize, oo, sugatan ako. Pero kaya kong gawing lakas ang sugat na iniwan niya. Kaya dala ko itong kwento, hindi para kaawaan, kundi para ipaalala. Ang sugat na iniwan ni Mama, hindi basta mawawala. Pero ako, pinili kong gawin itong lakas. Pinili kong gawing gasolina para umusad. Pinili kong gawing dahilan para makarating ako rito. Nurse, survivor, at anak na hindi kailanman nakalimot. At ito ang umpisa ng kwento ko. Dahil minsan, kahit gaano katagal na, darating pa rin ang oras na haharapin mo ang tao na nag-iwan ng sugat na yon. Pagkatapos niyong marinig kung paano ako lumaki, na may katahimikan sa hapagkainan, na ako ang nagpalakas kay John at si Papa ang tahimik na pader na sumalo sa lahat. Akala ko, wala nang puwang si Mama sa kwento ko. Nurse na ako sa London. May maayos na trabaho, maliit na flat at simpleng routine, duty, kain, tulog. Pero may mga araw na kahit gaano kakaabala, hahabol at hahabol pa rin ang nakaraan. Linggo noon. Kakatapos lang ng isang mahabang shift. Namumugto ang mata, mabigat ang paa, pero ang tiyan namin naghahanap ng kalinga. Mia, kain tayo sa Pinoy resto. Sagot na namin, pampalipas stress lang, sabi ng mga katim ko. Sumama ako. Pagpasok namin, parang isang piraso ng Pilipinas ang bumungad. Bandila sa dingding, lumang poster ng pelikulang Pinoy, at OPM na mabagal ang tugtog sa speaker. May isang tatay na nagbigay ng ketchup sa anak niya. May isang nanay na abalang nag-o-order. May barkadang nagkukwentuhan tungkol sa sahod at visa. Amoy sinigang na maasim, pritong bangus, at crispy pata na kumakapit sa hangin. Sa gitna, may mesang may pansit na kakaluto lang. Sa gilid, may magkasintahang nag-aagawan sa huling piraso ng lumpia. Maingay, pero ingay na may halong lambing, parang piyestang hindi na uubo. Umupo kami malapit sa bintana. May kalakip na init ang silya, parang yakap ng bahay. Inilapag ko ang bag ko sa tabi. 2 sinigang, isang inihaw na liempo, extra rice, sabi ni Mark. At halo-halo! Sabay ngiti ni Lisa. Natawa ako. Sa tagal na namin sa abroad, ang pagkain talaga ang nagpapatahan sa stress. Habang naghihintay, kumakapal ang usapan sa mesa namin. Tungkol sa pasyenteng ayaw magpa-blood test, sa bagong schedule, sa maliit na dagdag sa sahod. Tumatawa ako, pero ang isip ko, pahinga muna. Hanggang may halakhak na pamilyar na dumaan sa ingay ng paligid. Malakas, malinis, may kumpiyansa, para akong kiniliti ng kuryente. Pumihit ang tenga ko, kasunod ang ulo, at doon muntik na akong mapabitaw sa baso. Siya, si Mama, si Melissa. Nasa kabilang mesa siya, kasama ang 3 o 4 na kaibigan. Nakadress na pulang may simpleng hiwa sa laylayan, may kuwintas na kumikislap kapag tinatamaan ng ilaw, buhok na maingat ang pagkakakulot. Malakas ang tawa niya sa kwento ng katabi, hawak ang baso, maaliwalas ang mukha. Parang wala siyang iniwan, parang walang batang humabol sa laylayan ng blouse niya noon at nakiusap na huwag siyang umalis. Unti-unti siyang napalingon, nagtama ang mata namin. Ang ngiti sa mukha niya naputol, parang piraso ng papel na pinunit sa gitna. Bumigat ang hangin. Kahit patuloy ang OPM sa speaker, nagmukhang malayo ang musika. Nagkasabay-sabay ang mga sulyap.
May tumigil sa pagsubo, may sumaradong bibig na may kutsara pa. Yung 2 mesa sa likod namin, napahinto sa kwento nila. May mahihinang bulungan, mabilis na palitan ng tingin, at mga palad na biglang itinakip sa bibig, hindi para manahimik, kundi dahil ramdam nila na may tensyon sa pagitan namin. Hindi ko kailangan marinig kung ano ang pinag-uusapan nila. Kahit pilitin kong iwasan, dumadampi pa rin sa tenga ko ang bigat ng mga tanong. At sa gitna ng lahat, ako ang nakapako sa silya, hawak ang baso, nanginginig ang daliri. Parang may malakas na tambol sa dibdib ko. Bumalik sa isip ko ang araw ng pag-alis. Ang maleta. Ang pabango. Ang huwag kang umalis. Sumabay dito ang mga gabing si John ay umiiyak at ako ang nauuna sa kusina para magtimpla ng gatas. Kahit bata pa ako. Nakatingin lang siya sa akin at ako bigla kong naisip. Ilang taon ko siyang ginawang multo, sa pait, sa sama ng loob, sa pangakong hindi ko siya hahanapin. Pero ngayon, hindi na siya multo. Tao siya, narito, may pulso, may mata, at may mukha na dati kong minahal bilang anak. May boses sa loob ko na nagsasabing umalis na lang. Tumayo ka, Mia. Kumain ka, umuwi, at ituloy ang pamumuhay na pinili mo. Pero may isa pang boses, mas matapang, mas matagal nang nakatago, na nagsasabing, hindi ka na bata. Hindi mo na kailangang manahimik. Napapikit ako sandali, humigop ng hangin. Hinawakan ko ang gilid ng mesa para kumalma ang panginginig ng kamay ko. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong nag-aalala si Lisa. Mia, okay ka lang? Umiling ako, mahina. Saglit lang. Dumating ang sinigang at liempo. Umuusok ang sabaw, kumakapit ang amoy sa ilong. Nagsandok si Mark para sa akin. Pero nang tiningnan ko ang mangkok, nagmistulang malayo ang lahat. Napansin ko rin, tahimik na ang mesa ni Melissa. Yung kaibigan niya, biglang nag-ayos ng upo. Yung isa umubo, parang naghahanap ng ibang paksa. Pero ang mata ni Melissa, nakadikit sa akin. Parang hinihintay kung tatayo ba ako o tatalikod. Sa mga ganitong sandali, napapansin mo ang maliliit na bagay. Ang relo niya, hindi ko kailanman nakita noon sa bahay. Ang paraan ng pagtawa niya, mas malakas, mas sanay sa atensyon. Ang kuko niya, maayos, mapula. At ang kamay niyang bahagyang nanginginig habang hawak ang baso. Naalala ko bigla ang kamay niyang iyon noong araw na umalis siya. Paano kaya kung pinilit kong hindi bumitaw? Paano kung sinabi kong hindi ako bibitaw hanggat hindi niya binabawi ang desisyon? Pero wala na ring sa isa ang paano kung. Narito na kami, magkaharap sa isang lungsod na napakalayo sa kalsadang kinalakihan namin. May pangamba, baka tumayo ako at biglang mawasak sa harap ng lahat. May pait. Dahil bakit kailangan pang dito kami magtagpo? Bakit sa araw na akala ko simpleng kainan lang ang kailangan ko? Bakit sa lugar na parang bahay, kung saan nagkikita ang mga Pinoy para makalanghap ng sariling wika, biglang sumulpot ang taong sumira sa wika ko noon? Mama. Tinukso ako ng isipan ko na umiwas. Pero hindi na ako yung batang kumakapit sa dulo ng laylayan. Nurse na ako. May sariling paa, may sariling boses. May nagpatugtog ng masayasa ng OPM sa speaker, pero sa tenga ko, parang umuugong lang. Nakatingin ang waiter parang hindi makalapit. Yung kasunod naming order, hindi ko man lang napansin kung dumating. Bawat segundo, humahaba, bawat tunog ng kutsara sa plato, tumatama sa aking sentido. Mia, tawag ni Lisa, mas mabagal na ngayon. Kung gusto mong lumabas muna, sasamahan kita. Umiling ako, hindi. Tapos na ang pag-iwas ko. Dahan-dahan kong itinulak ang silya. Maingat, hindi pa bigla. Inayos ko ang buhok ko, pinunasan ang palad sa pantalon. Kinuha ko ang phone ko, hindi para mag-video, kundi para siguruhing may lakas ako. Parang sandata na walang talim pero may bigat. Ang distansya mula sa mesa namin hanggang sa mesa niya, parang mahabang pasilyo ng ospital bago ang emergency room. Alam kong pag tumawid ako, wala nang atrasan. Nakita kong kumibot ang bibig ni Melissa, parang may sasabihin, pero kumagat lang siya sa loob ng pisngi. Tumayo rin siya, marahil para lumapit, marahil para umiwas.
Hindi ko sigurado. Nagkasabay kami sa makitid na pagitan ng dalawang mesa. May dumaan na waiter na may dalang iced tea. Bahagyang natisod ang paa ko sa gilid ng silya at doon nagtama ang balikat namin. Nagkabanggaan ang siko, gumalaw ang baso, nahulog ang ilang pirasong yelo sa sahig. Walang tumapon sa amin, pero sapat iyon para magliyab ang katahimikan sa paligid. Sabay kaming napahinto. Nagtama ulit ang mga mata namin, hindi na katulad kanina. Ngayon mas malapit. Mas totoo, mas walang alinlangan. Mia, halos mahina niyang sabi, pero agad niyang kinain ang susunod na salita. Hindi ko na hinayaang mauna pa siya. Huminga ako ng malalim. Narinig ko ang pintig ng puso ko, hindi na tambol, kundi martsa. Sa likod ko, ramdam ko ang presensya ni na Mark at Lisa, handang sumalo kung manghina ako. Sa harap ko, si Melissa, ang babaeng minsan kong tinawag na mama, nakatingin na parang nakita ko ng unang beses. Hindi pa ito ang pag-uusap, hindi pa ito ang paghatol, pero ito na ang pinto. Kapag binuksan ko, papasok ako sa kwarto na matagal ko nang nilalakasan ang loob na pasukin. Dahan-dahan kong tinaas ang tingin, itinuwid ang likod, at sa isang boses na hindi na pagmamay-ari ng batang iniwan, kundi ng babaeng natutong tumayo, sinabi ko ang unang salita. Hello. At doon nagtapos ang katahimikan. Doon magsisimula ang susunod na kabanata. Tahimik akong nakatayo sa harap niya, ramdam ang bigat ng bawat mata na nakatingin. Sa pagitan naming dalawa, may salitang hindi mabigkas pero naroon ang tensyon. At doon nagtapos ang katahimikan. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatitig siya sa akin, nagsimula ang susunod na kabanata. Hindi lang simpleng tinginan iyon. Iyon ang pintuan para sa lahat ng matagal ko ng kinimkim na pait at sakit. Nanlaki ang mata niya, parang hindi makapaniwala. Mia, anak, anak? Napataas ang boses ko. Halos bumasag sa tahimik na restaurant. Lumingon ang ibang tao, biglang natigil ang kanilang pagkain. Ang batang naglalaro sa sulok, napatigil. Walang ingay maliban sa boses ko. Wala kang karapatang tawagin akong anak! Habang kumakain ka ng masarap dito, kami ni John, iniwan mong sugatan. Alam mo ba kung ilang gabi siyang umiiyak na naghahanap sa'yo? Alam mo ba kung gaano kahirap lumaki na tinuturo ng mga tao na, yan, iniwan ng nanay. Tumulo ang luha sa mata ni Mama. Naramdaman ko ang pagbagsak ng balikat niya, ang panginginig ng kanyang kamay habang nakahawak sa baso. Mia, anak, hindi na ako nagkaanak pa pagkatapos kasi araw-araw dala ko ang pagsisisi. Iniisip ko kayo, si John, napailing ako, pinutol siya. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kasi ang iniwan mo, hindi lang si Papa, hindi lang si John, kundi ako. Yung batang nagmakaawa na huwag kang umalis. Pero umalis ka pa rin. May mga bumulong sa paligid. Grabe, nanay niya pala yon. Iniwan sila. May mga OFW na nakatingin, hawak ang kanilang mga plato, tila nagiging mga hukom na hindi naman kailangan. Ang bawat tingin nila parang ilaw na tumututok sa amin. Para akong artista sa entabladong hindi ko pinili. Ngunit sa oras na iyon, hindi ko na inalintana ang lahat. Ang pait na kinimkim ko sa maraming taon, kailangan ko ng pakawalan. Mama, patuloy ko. Halos manginig ang boses ko, pero puno ng tapang. Alam mo ba kung paano ako tinuruan ng panahon na maging matibay? Hindi dahil ginabayan mo ako, kundi dahil iniwan mo ako. Habang ang ibang bata may nanay na nagbabantay sa homework nila, ako ang nagbabantay kay John tuwing gabi. Ako ang nagluluto, ako ang naglalaba, ako ang naging nanay niya. At ikaw, nasaan ka? Nasaan ka nung kailangan ka namin? Hindi ko na napigilan ang pagbagsak ng luha ko. Ramdam ng bawat salita ang sugat ng nakaraan. Ang hirap lumaki na alam mong kompleto ang iba, pero ikaw, laging may kulang. Hindi mo alam kung ilang beses kong pinagmasdan ng ibang nanay na hinahatid ang anak nila sa school. At sa loob-loob ko, sumisigaw ako, bakit hindi si Mama ang nandito? Anak, sambit niya, pero walang bigat ang salita niya sa akin.
Para lang itong alikabok na pinadpad ng hangin, dumadampi pero hindi nakakapawi ng sugat. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa mesa niya, nanginginig ang kamay. Lumapit siya parang gustong hawakan ang braso ko. Mia, anak, kahit isang pagkakataon lang, hayaan mong makapagpaliwanag ako. Umatras ako ng isang hakbang. Wala na, huli na ang lahat. Ramdam kong bumibilis ang pintig ng puso ko. Nakikita ko ang mukha niya, hindi na ang nanay na hinahanap ko noon, kundi isang estrangherang nagdala ng sugat na hindi na maghihilom. Tuloy-tuloy ang mga salita sa bibig ko. Hindi mo nakita kung paano lumaki si John na takot sa gabi dahil wala siyang kasama. Hindi mo narinig ang mga tanong niya sa akin. Ate, babalik pa ba si Mama? Paano ko sasagutin yon, Ma? Paano ko sasabing oo kung alam kong hindi ka na babalik? Nangingilid na rin ang luha ko, pero hindi ko hinayaan na bumagsak agad. At ako? Ilang taon kong tiniis ang tawag na anak ng iniwan. Ilang taon kong itinago ang sakit para lang makapag-aral. Ilang beses kong gustong sumuko, pero hindi pwede. Dahil kailangan kong maging matatag. Para kay John, para kay Papa, at para patunayan na kahit iniwan mo kami, hindi ako mawawasak. Naririnig ko ang mga bulungan, ang mahihinang buntong hininga ng mga tao. May isang babae sa likod na pailing. May isang kuya biglang tumikhim para basagin ang tensyon. May bata na hinila ng nanay niya palapit para hindi makita ang sigawan. Pero walang makapigil. Ang eksena ay umiikot lang sa amin, ako at siya. Itinaas niya ulit ang kamay niya. Mas malapit ngayon, parang desperadong gusto niyang maramdaman ang anak na matagal niyang iniwan. Ngunit bago pa siya makadikit, inilayo ko ang sarili ko. Ang mata ko, diretso sa kanya. Hindi mo ako pwedeng tawaging anak. Dahil ang anak mo, iniwan mo na noon pa. At ang babae na nasa harap mo ngayon, hindi na kailangan ang isang nanay na tulad mo. Tahimik ang buong lugar. Tila naghihintay ang lahat sa kung ano ang susunod. Ang waiter na may dalang tray ng pagkain, napatigil. Ang musika sa speaker, tila nawala sa pandinig ko. Tanging ang mabilis na pintig ng puso ko at ang mabigat na paghinga ni Mama ang naririnig ko. At doon ko naramdaman, wala nang atrasan. Ito na ang oras na matagal kong hinintay. Ang sandaling masabi sa kanya ang lahat ng hindi ko nasabi noon. Mama, muling lumabas ang boses ko, mas mahina pero mas matalim. Ang sugat na iniwan mo, hindi lang basta sugat. Sugat siya na araw-araw kong dala, at ngayong magkaharap tayo, gusto kong ipaalam sa'yo, hindi ako lumaki dahil sa'yo. Lumaki ako sa kabila ng pagkawala mo. Lumaki ako dahil pinilit kong maging matatag, at hindi mo na pwedeng agawin sa akin ang katotohanan yon. Naramdaman ko ang bigat ng bawat salita. Parang bawat linya ay patalim na tumatama sa kanya. At sa tuwing napapikit siya, alam kong tama ako. Alam kong ramdam niya ang bawat pait na hinulma ng panahon. Bumagsak ang mga balikat niya, parang biglang bumigat ang lahat ng taon ng pagkukulang. Umupo siya ulit, hawak ang mukha, umiiyak. Ang mga kaibigan niya, walang masabi. Ang mga tao sa paligid, nakatingin lang. May ilan na umiling, may iba na napapailing din pero may awa sa mata. Ako, nakatayo pa rin. Hawak ang dibdib ko. Ramdam ang pintig ng puso ko. Para sa unang pagkakataon, nailabas ko ang bigat na kay tagal kong kinimkim. Para sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay nakalabas ako sa hawla ng nakaraan. Parang ako ang nanalo sa laban na matagal ko nang gustong simulan. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa kanya ng huling beses. At sa isip ko, malinaw. Nandito na ang panahon ng paghaharap. Hindi pa nagwawakas ang laban, pero nagsimula na ang pagbabago. At sa gabing iyon, sa gitna ng isang Pinoy restaurant sa London, nakasulat na ang susunod na kabanata. Ang kabanata kung saan wala na akong pag-aalinlangan, kundi ipaglaban ang sarili kong tinig. Tahimik si Mama, nanginginig ang kamay, parang gustong humawak sa braso ko. Dahan-dahan siyang lumapit, umiiyak. Ang bawat hakbang niya, parang martilyong tumatama sa tenga ko. Maingat, mabigat, at puno ng desperasyon. Ang takong ng kanyang sapatos tumunog sa sahig ng restaurant na para bang may kasamang pakiusap sa bawat yabag.
Mia, anak, please, kahit isang yakap lang. Sa tono ng boses niya, ramdam kong galing ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Nanginginig, basag, parang boses ng isang batang natatakot. Ngunit para sa akin, huli na ang lahat. Ang lahat ng gabi ng pag-iyak, ang mga panahong wala siya, hindi mabubura ng iisang yakap. Pero bago pa siya makalapit, sinampal ko siya. Malakas. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong restaurant, halos umikot sa bawat dingding. Parang lahat ng kinimkim kong sakit, panghihinayang, at pangungulila, ibinuhos ko sa isang sampal na iyon. Sa isang iglap, lahat ng pinipigil kong pagkamuhi mula pagkabata lumabas sa palad ko. At sa tunog ng sampal na iyon, bigla kong naalala. Ako at si John, magkasama sa kama, umiiyak habang wala si Mama. Ako, hawak-hawak ang laruan niya, pinapatahan siya. Ako, nagsisinungaling sa kanya, babalik si Mama. Ngunit ngayong nasa harap ko siya, alam kong lahat ng gabi ng kasinungalingan naniningil. Nabigla ang mga tao sa nangyari. May mga tumakip sa bibig, may mga napaurong sa kanilang upuan. Ang ilan, nagbulungan, ang iba'y tila natigilan sa kinaupuan. Ang mga kutsara at tinidor biglang natahimik. Ang usok mula sa mainit na sinigang na nasa gitna ng mesa ng iba, nagmistulang ulap na pumagitna sa eksena. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng tao sa lugar na iyon naging saksi sa isang laban na hindi nila inasahan. Diretso ang boses ko, buo, walang pag-aalinlangan. Hindi mo na ako anak. Patay ka na para sa men. At kahit sa birth certificate ko, burado ka na. Magtatagumpay ako para sa sarili kong pamilya. At doon, wala kang puwang. Ramdam kong nanginginig ang bibig niya. Sinubukang sumagot, pero walang lumabas kundi hikbi. Ang mga mata niya, may luha. At sa likod ng mga iyon, nakita ko ang anino ng pagkatalo. Hindi lang bilang nanay, kundi bilang tao. Ang nooy babaeng kumikislap sa alahas at halakhak, ngayoy nauupos na parang kandila sa harap ng anak na hindi na siya kayang tanggapin. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Humakbang ako palayo, ang bawat lakad parang bigat na unti-unting nabubura sa balikat ko. Ang bawat yabag ko palabas ng restaurant ay parang isang sundalong nanalo sa digmaan. Ramdam kong isa-isang natutunaw ang bigat na dala ko simula pagkabata. Parang nabunutan ako ng tinik, nakahinga ako ng maluwag matapos ang napakahabang eksena. Habang naglalakad ako palabas, bumalik sa isip ko ang mga alaala. Ang unang araw ng klase na ako lang ang nag-ayos ng sarili kong uniform. Ang mga gabi na wala akong masabihan kundi ang unan. Ang birthday na walang mama na nagbigay ng cake, kundi ako mismo ang nagluto para kay John. Lahat ng iyon, bitbit ko palabas ng restaurant. Pero ngayong gabing ito, pakiramdam ko ay inilapag ko na sila sa sahig at iniwan. Sa pintuan, lumingon ako saglit. Nakita ko siyang nakatayo pa rin, hawak ang pisngi, umiiyak sa harap ng mga kapwa Pilipino. Wala na ang kumpiyansa, wala na ang halakhak. Naiwan na lang ang isang nanay na pinili ang sarili at ngayoy nakatanggap ng hatol mula sa sariling anak. Ang mga kaibigan niyang kanina'y kakwentuhan niya, ngayon, walang masabi. Ang ilan tumalikod, ang iba, tinitigan siya ng may halong awa at panghuhusga. Paglabas ko, malamig ang hangin sa kalsada ng London. Tumama ang ihip ng hangin sa mukha kong mainit pa mula sa emosyon. Ngunit sa dibdib ko, may apoy. Hindi ng puot, kundi ng paglaya. Sa wakas nasabi ko ang lahat. Sa wakas naibalik ko ang tinig na matagal nang nawala. Habang naglalakad, naalala ko ang mukha ni John, ang batang umiyak gabi-gabi, ang kapatid na itinuring kong anak. Para bang sa bawat hakbang ko, kasama kong iniaangat siya. Ito ang tagumpay namin, tagumpay ng mga batang iniwan, pero hindi sumuko. Sa isip ko, boses niya ang naririnig ko. Ate, kaya mo yan. Naramdaman kong sa gabing iyon, unti-unti nang naghihilom ang sugat. Hindi man mabura, natutunan kong gawing tanda ng lakas ang iniwang sakit.
At sa gitna ng lamig ng London, ramdam ko ang init ng tagumpay na hindi kayang ibibigay ng kahit sino kundi ako mismo. At ngayon, tatanungin ko kayo, mga tagapakinig, kung kayo ang nasa lugar ko, kaya nyo bang patawarin ang magulang na iniwan kayo? Kaya nyo bang hayaang bumalik sila sa inyong pagkatao? O tulad ko, pipiliin nyo bang tuluyang alisin sila sa inyong alaala, sa inyong pangalan, sa inyong pamilya? Ako si Mia. Anak na iniwan, pero hindi natalo. Babaeng kinalimutan, pero muling bumangon. At ngayong gabing ito, isinara ko na ang kabanata ng nakaraan. Sa susunod, ako na ang magsusulat ng sariling kwento, isang kwento na wala ng bakas ng babaeng tumalikod sa akin, isang kwento ng lakas, ng tagumpay, at ng bagong simula. At doon, sa bagong kabanatang iyon, wala nang puwang ang pangalang Melissa. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.